Good morning! Magluto naman tayo ngayon ng kangkong pero this time hindi adobong kangkong kung hindi ginataang kangkong. Bago sa paningin at siguradong bago sa panlasa. Sigurado ring masarap ito dahil ginataan at sinahugan pa ng dilis. Unahin muna nating iprito ang dilis at kapag malutong na ito, hanguin natin at iset aside lang muna natin. Huwag lang natin sobrahan ng pagprito sa ating dilis dahil baka pumait ito. Naghiwa na rin ako ng gagamitin ko na luya, bawang at saka sibuyas. Sa pinagprituhan ko ng dilis, dyan na rin ako nagisa ng luya at after ng ilang seconds, ilalagay ko na ang bawang. Haluin ko lang saglit at pagkatapos, isusunod ko na ang sibuyas. Yung kangkong, hinugasan ko lang itong mabuti at hiniwa ng maliliit at pagkatapos, ibinabad ko lang siya ng ilang minuto sa tubig na may asin. At bandawan lang ulit natin bago ito lutuin. After magisa ng sibuyas, isunod na natin ang hiniwang kangkong. Halu-haluin lang natin at dahil konti lang naman ang kangkong, kaya mabilis lang itong malanta. Pagkatapos nating haluin, ilagay na natin ang gata ng nyog. Isang maliit na nyog lang ito at yung unang piga lang yung kinuha ko. Haluin lang ulit natin ito at pagkatapos maglagay na tayo ng pampalasa. Naglagay lang ako dito ng pamintang durog at saka ng konting asin. So depende na sa inyo kung ano ang gusto nyong ilagay. Pwede kayong gumamit ng patis or kung ano pang seasoning. Naglagay rin ako dito ng kaunting asukal para mabalance yung alat. Takpan ko lang at pakuluan ng ilang minuto hanggang sa medyo lumapot na yung kanyang sabaw. So ayan, after ilang minutes, check ulit at haluin at syempre huwag kalimutan tikman kung okay na sa atin ang lasa. At syempre mas masarap ito kung may konting anghang kaya maglagay tayo ng sili pero kung ayaw mo naman okay lang din yan. At kapag medyo malapot na ang ating sabaw, pwede na nating ilagay ang ating prinitong dilis. Kung gusto mo naman ng medyo masabaw yung ginataan, huwag mong masyadong pakuluan ng matagal para hindi maubos ang sabaw. Medyo maliliit na dilis lang pala yung ginamit ko dito. Pakuluan ko lang ito saglit at pagkatapos pwede na itong hanguin. Ganyan lang kasimple at kadali ang pagluto ng ginataang kangkong. Sa murang halaga, may masarap na ulam ka na. At dahil luto na yan, maghain na tayo. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.